Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay May 14, 2026. So, maganda yung galaw ng market ngayon. So, very bearish tayo kahapon sa market. Lalo na puro net foreign sell pa rin naman. Pero ngayon, kakaiba yung galaw ng market So, hindi kasing gulo ng di ba? Nangyari sa Senate kahapon, di ba? Naghahabol lang sila doon. At saka meron pang nagpaputok. Ayan. So, medyo makontrobersya yon. Pero yung market natin, mukhang sumasabay sa galawan ng US market. So, yung US market, bullish siya ngayon kasi si Donald Trump, di ba? Meron siyang trip doon sa bandang China. So, ang initial na usapan is more on yung mga trade talks, di ba? So, ngayon, di ba, meron pa rin silang mga tariffs. So, nag-a-assume yung market na siguro ma-improve yun. Kaya medyo super bullish yung galawan sa US market. So, hopefully, yun din yung catalyst ng market. Kasi nag-close ulit tayo ng 6,000 level dito sa 6,015 and then nag-up yung index ng 1.15%. So, meron tayong net foreign buy. So, ito yung first time na medyo malaki, 467.74 million. So, nag-bounce si Jollibee, nag-bounce si Plus, pero si dito, pababa pa rin yung yung price action niya. Ayan, so hopefully ito na yung good catalyst ng market kasi higher low, di ba? Nung nag-bounce yung index. Okay? So, US market, magandang galawang kahapon o mix. Pero maganda overall. Tapos ngayon yung futures, maganda rin siya. Europe, majority is okay siya. And then sa Asia, meron mga mapula. Tapos sa cryptocurrencies, ewan ko, bumabagsak si crypto, nasa 79K ngayon si cryptocurrencies natin. Okay? So dito sa balik ulit sa Philippine markets, medyo marami yung yung maganda yung galaw for today. Okay, so nanguna si IMAI, ito breakout. Nag-up po siya ng 8.37%. And then meron siyang 2.38 million net foreign sales. Ito si BPI, isa sa mga nag-push na market, meron tayong bounce na 7.73%. So mukhang hindi natapon yung ibang blue chips. So meron siyang, malaki yata ito 205.74 million net foreign buy. Baka sa kanya galing yung majority. Tapos si PhilWeb, parang breakout candle din to, no? 7.22%. Meron siyang 17.5 million net foreign buy. Tapos si Atlas Mining, 7% din, 7.07. And then meron siyang 9.78 million net foreign buy. Tapos si APX, nag-up ng 1.51%. So meron siyang 5.2 million net foreign sell. And then si Jollibee, nag-up din siya ng 3.7%. So 99.45 million net foreign sell. Net foreign sell nga lang, kaya lang nag-bounce naman si Jollibee natin. Okay? So kahit pa paano, mas maganda yung sentiment ng markets. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po to So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo na lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So follow mo na lang po yan, subscribe ka lang, or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers ng market. Medyo mahina pa rin yung views Siguro ngayon mas medyo maganda na. Hopefully bumalik na yung market natin. Tsaka late na, pasensya na, late na tayo nakapag-upload. So yung ating trending stocks review, company reviews, wala pang bago na IPO, delisting, di ba, si RRHI. So profit or loss sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then basic learning sa market po natin. At then follow mo din po ako di sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader, follow mo na lang po or Facebook page. Yan. Para updated ka sa reviews. So tingnan natin yung mga balita for today. Asan na yung nawala na naman yung summary ni Philippine Stock Exchange. So, pero lumabas na. So, nakita ko kanina, holding yata yung yung malakas. So, dito na yung pinaka-summary niya. So, based dito sa galaw, so nag-up si, okay, di finance. Nagbago pala ng closing. So, mining stocks yung
Pinakamalakas pala ng closing. Okay, good. Di bumawi tayo sa drop nila tapon. So 2.45%. Followed by holding firms na 1.65% at saka finance na 1.65%. So wala siyang paki dun sa nangyayari dun sa bandang Senado, di ba? Magulo. Ayan. So dito naman, meron tayo net foreign buy ulit na 467 million. So good sign para sa confidence ng foreigners dito sa market natin. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Security Bank reports 2.7 billion net income. Apex Mining, so Q1 profit surge. URC targeting mid-single digit revenue growth. Tapos ito yung foreign funds bought. AUB, BPI, PNB, DHI, ano ba yan? SLF, Meralco, Manila Water, Petron, Monde, ABG Costco, DMC, Ali Airits, Emirates, Dito Globe, Converge, ICT Plus Web, Pure Gold, 7-Eleven, 80 at saka si Felix Mining. So Converge, bakit ba nag-drop to nakaraan? Pushing ahead with plans to boost to 2026 capital to as much as 23 billion peso. So APX, nag-up siya ngayon. Ito yung ayan o, nearly doubled first quarter earnings to 2.82 billion. Ayan. Malakas po kumita. Tapos Shakey's, down pala yung earnings niya ng 27%. Okay? So yun yung mga, ayan, konti lang pala na post ko for today and then okay naman yung galaw ng US market last Friday. Okay, so patalas ulit yung ating Petro channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Double check mo na lang yung ating Patreon channel. Hopefully, mas maganda na yung mga trades natin ngayon kasi medyo bumabawi na yung mga blue chips ulit. And then hopefully hindi siya budol-budol lang, no? Kasi gumaganda yung yung itsura ng RSI, di ba? So yung range natin, sideways pa rin naman. 5.8 to 6,200 dito sa may gap. So the close size 6,015, up siya ng 1.15% and then meron tayong 467 million net foreign buy. So gumaganda yung RSI movement ni PSE. Ngayon, hopefully bukas hindi na naman yan puntog. So hopefully mag-breakout na yan. Breakout is a good sign. And kahit pa paano, usad pagong pero maket din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So punta tayo sa mga winners. So gumalaw yung mga big caps sa karamihan sa kanila. ACR, nag-push na naman siya. Meron siyang ugali na pumitik. 10.96%. IMI, malakas si Sipa. Breakout. Congrats. Holders, breakout. So 8.37%. Si BPI, 7%. Ayan o. So sign of reversals. Si Web, eto pa-breakout ulit. 7%. Atlas, 7%. Oh, naku, ang daming gumagalaw ngayon ah. Tapos si Aslag, 6%. Ayan, mabalik na yung mga stocks natin. APX, 4.51, pa-breakout ulit. Jollibee, 3.7, finally. Hopefully, bottom na yan. Felix Mining, 3.7. Plus, ano kaya to si Plus? Totoo na kaya yan? 3.64%. Si PNB, 3.5. GGS, 3.5 din. Si SPNEC, ba, nabuhay na ulit. 3.09% and DHI is nag-up ng ano to, 2.89%. Pa-breakout na rin. Okay po. So yung mga movers, marami pa dyan. And then sa losers, yung may volume na lang. Wala kasing volume eh. PHR, laglag na naman. Ano ba itsura ni PHR ngayon? Ayun na, pa-profit taking. Eto, si MRC, minus 3%. Mahina pa rin. Si Emperador, minus 3.2%. FNI, bumagsak. Minus 3%. Si Shell, minus 2.69. Dito, minus 2.4. And then, ayan o, kinain na niya lahat ng galaw niya. Tapos na kasi yung balita, no? And then SCP, minus 2.4%. Okay? So, yun po yung mga gumalaw sa market natin. So, balik tayo dito and silip sa global markets. So, maganda ulit, buti pa sa US, maganda ulit yung futures. S&P futures plus 0.2,
Dow Futures plus 0.59, tsaka si Nasdaq plus 0.16%. So mukhang okay ulit sila mamaya. So Europe, eto maganda lahat ng Europe. Tapos sa abad ng Asia, may mix. Ayan, mayroong mga mapula dito sa abad ng Asia. So dito naman sa crypto, medyo pullback siya eh. Ayan, Bitcoin 79K, Ethereum 2.2K, BNB 672, XRP 1.43 pa rin, Sol 90 at saka si Dodge 0.11 pa rin. Ayun o, puro pullback. So marami nagpo-pullback ngayon dito sa cryptocurrencies natin. Okay? So punta tayo dito and very quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si IMI. Buti pa si IMI, diretso yung galawan. Parang yung mga semicon din kung napansin nyo sa sa global market, sina Intel, sina Nvidia, sina AMD, talagang sipang-sipa din yung mga galawan po nila. So breakout candle, good sign para kay IMI. Buti pa to, no? Medyo nakaka-recover na. So si IMI nasa 5.13, yung pinaka-next na resistance, parang doon nga, no? Ayan, no? Pag pre-project mo yung mga peaks ng previous na galaw para makita mo yung trading channel niya. Ayan. So, malaki yung trading channel niya. Pero medyo obvious na, no? Ayan, medyo nag-obvious na siya. So, nag-close pala siya 4.53, 8.37 up, and then 2.38 million net foreign sale. So, makita mo dito, overbought na rin yung RSI level niya. Yun, no? So, first quarter earning up siya ng 35%. Okay? So, maganda yung lahat ng galawan. Overbought lang ng konti. Nasa RSI 77. Next, si BPI. Finally, mga banks natin medyo gumagalaw na yata. So, ang pinakamaganda nangyari sa kanya, so yung earnings natin, rather net foreign buy. So, meron siyang 205 million net foreign buy. So, medyo malaki yung pumasok na foreigners. So, up siya 7.7. So, 94. Closing price, hopefully bottom na yan. Kasi lampas ng MA 100 eh. MA 20, sorry. Tapos up pa siya ng 1.7% sa earnings. So, hindi naman siya lugi. Ayan o. So, hopefully yan yung breakout na inaantay natin kasi 52 weeks low din itong si BPI natin. So, sumampa ng konti sa RSI 50. Okay yan. And then, okay din yung galaw ng MACD formation niya. Okay? So, maganda yung galaw ni BPI. Ganda, no? So, ganun din sana yung ibang mga sina-BDO natin. Next, PhilWeb. So, walang catalyst pero pumipitik. So, pa-breakout. Ayan, oh, ganda rin na ito. Pag natuloy yung breakout niya, pang-apat na to. Na-try dito sa 12.3. Hopefully, matuloy na bukas, Friday, no? Hopefully, matuloy na yung breakout nitong si Web. Tignan natin. Kasi pang-apat na yun, na-try niya. So, RSI 64. Ayan, bullish yung RSI level natin. Tapos, okay din yung MACD position. So, nag-close siya 11.88 up ng 7.2% nga. And meron siyang 17.5 million net foreign buy. Okay, next. Atlas Consolidated Mining, sumisipa. So, nag-up siya ngayon ng 7% and meron siyang 9.78 million net foreign buy. Okay? So, ganda ng mga indicators niya. Hindi pa overbought yung RSI, tapos okay din yung itsura ng MACD. May trend. Tapos, yung price action niya is magre-retest na ulit dito sa pinaka-peak natin na 10.4. Okay, panalo si Panalo to si 80 oh. Ganda ng trend niya. So, ang laki nga lang na drop niya last time, no? Pero at least na-recover niya 40% pala yung drop niya last time. Okay, so ganda. Next, APX Mining, Apex Mining. So, ganun din, pares lang sila ni Atlas, pa-breakout din si Apex Mining dito sa 18. Hopefully, matuloy din yan by next week kung wala bukas. So, ganda rin ng earnings niya, 94%, 2 billion yung kinita niya. So, mas malaki na nga yung market cap niya kay, di ba, kay Plus. 68 billion na lang yata si Plus natin. So, okay din yung RSI and MACD formation. Okay? So, Catalyst, good yung earnings. And then, Jollibee, mukhang tapos na. Tapos na yung sell-off.
bargain na ba tong si Jollibee natin? Ayan. So maganda lang dito, hindi malakas naman yung business niya, di ba? So meron siya 1 billion na kita, kaya lang bumaba. So kaya medyo nag-negative yung reaction na. Tsaka yung MSCI rebalancing, di ba? So yung bottom niya, temporary bottom dito sa 128.98, so oversold. Kaya medyo nagkaroon ng technical bounce. So nag-close siya 140, up siya 3.7%, then 99.45 million. Net foreign sale pa rin naman. So baka locals na yung nagsibilihan ng Jollibee natin. Okay? So at least mas maganda yung galaw. Kung another 1 billion net foreign buy bukas, baka yun na yung reversal na inaantay po natin. Okay? So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Falavi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.